Guys, so ngayon titignan po natin ano makikita natin sa love reading ng collective. Sorry guys, walang videos for the past few days. Medyo na-busy kasi nag-travel, ganyan. Yeah. Love reading ng collective. Okay, desire. So, nakikita ko, kung may kakanagaman kayo ngayon, gusto niyo isa't isa, andun yung desire sa isa't isa, very passionate kayo, very fiery, and nafe-feel ko na may intense kayong connection, at nafe-feel nyo din naman yun. And, pero sa nakikita ko, pinag-iisipan nyo to nagme-meditate kayo, ganyan, and meron ako nakikita ditong LGBTQ, baka na-involve kayo sa same sex, and sa nakikita ko, tanggap nyo naman isa't isa. Siguro nangangapa kayo, baka nag-explore kayo sa nararamdaman nyo ba, feeling nyo first time nyo maramdaman yung ganitong bagay, and napapanaginipan nyo sila, and parang naisip nyo sila bago matulog, ganyan, and tinitingnan nyo kung mapagkakatiwalaan nyo sila. Ayan masaya kayo pag nagkakapag-usap kayo, nagkakasama kayo, masaya kayo sa isa't isa, ganun yung nakikita ko. So, tingnan pa natin. Guys, paalala lang po hindi po lahat tayo makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And kung gusto nyo pa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below. And don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa videos na i-upload ko, okay? Ayan, so nakikita ko dito, baka may mga blockages, and namimiss nyo yung isa't isa na person mo. Wala masyadong pag-uusap, pero limited lang yung pag-uusap, pero may nakikita akong pag-uusap na paparating, biglaan lang. And meron someone dito gusto makipag-communicate sa inyo, pero nagdadalawang isip sila. Alam mo yun, no? Kasi baka kasal sila, focus sila sa pera nila. Ayan, nakikita ko pares ka ng energy. And nai-stress ka dito, nag-overthink ka. Napapaniginipan mo to or sila. Mahal yung isa't isa. Ganun yung nasa-sense ko. Tingnan pa natin. Ayan, so baka ka-deal nyo is mas matanda sa inyo and very matured itong taong to. Overthinker lang itong taong to, ambisyoso, ambisyosa, marami itong pangarap sa buhay. And sa nakikita ko, very practical itong taong to. Ayan may mga hesitations kayo sa connection na to. Diba natin? Reading ng collective. Ayan, so, ina-isolate niya yung sarili niya. And sa nakita ko, parang detachment, ganun. Kasi malaki yung ego nitong taong to. Siguro nagtatrabaho to sa government as well. And meron malaking pagbabago sa buhay niya. And very authoritative yung energy ng person na to. Ganun. So, malungkot tong taong to. So, ikaw yung nagpapasaya sa kanya. Pa natin. Okay, so ayan. So nakikita ka niya. Alam mo ba yung nafe-feel niya na parang home ka niya? Ganon yung nasi-sense ko. Kasi nakikita ko, ni-involve ko din sa dalawang tao. And ano ba to? Parang nagiging comfort ka ng taong to. Isa sa kanila, nagiging comfort ka. And alam mo yung nagiging okay siya, yung pakiramdam niya. At feeling, na yun, napapasaya mo siya. And maswerte siya na nakilala ka niya. And may nakikita akong parating na message, matutuwa ka dito. Sobrang mabilisan. And very energetic tong tao to. So, maybe fire sign ng kadil mo, Aries, Leo, and Sagittarius. Or isa yan sa mga big six nila.
Ang sa nakikita ko, natututo kayo isa't isa. Marami kayong natutunan sa isa't isa, especially siya. And, yung, baka kaibigan mo to, ayan o, isa sa group ninyo, isa sa mga friends mo, and loyal tong taong to sa'yo. Ayun o, positive outcome yung nakikita ko sa inyo sa connection nyo, napapasaya niya sa isa. So, ayan, maging magkaibigan lang muna kayo. Slow burn relationship, tingnan nyo kung saan papunta, ganyan. Huwag masyadong magmadali. So, tingnan pa natin. So, ayan. So, nakikita ko, nagdadasal ka kasi sa love life mo eh. Parang nawalan ka ng hope. Tapos parang may dumating na tao sa'yo or siya na parang nakapag-renew ng hope mo. May matutupad ka ditong wish. Ayan o, magdasal ka lang daw, manalig ka, at matutupad yung wish. And nakikita ko itong taong pinadadasal ka din. Ayan o, so, pero mag-ingat ka lang sa mga... Ingat ka lang din sa taong to. Baka masaktan ka, ganyan. Mabigla ka masaktan or siya. Baka siya nag-iingat. Or mag-ingat kayo ngayon dahil alam mo yun, ang daming nangyayaring aksidente sa panahon ngayon. So, mag-ingat lang. Ayan, okay. Pero nakikita ko dito, magiging okay naman. May stability ako nakikita. And very harmonious yung magiging connection ng person mo. At tanggap niya isa't isa. Ayan, so baka ano lang to, humingi sa'yo ng tulong kasi hindi siya okay financially or ikaw yung tumulong sa kanya nung time na down siya. Ayan o, friend mo talaga to. Loyal tong taong to. Honest. May nakikita akong blessing na paparating sa'yo, sa inyo. May wish fulfillment talaga. So, ayun lang. May mga indifferences lang kayo na kailangan yung baka mapag-awayan nyo. Pero, ayaw nyo mawala sa isa't isa eh. And swerte talaga isa't isa. So, ayun. Ingatan nyo isa't isa. Ganon. Tingnan pa natin. Oops. Ayan, so 10 of Pentacles. So, ikaw kasi, tsaka yung taong to, naghahanap sila ng long-term commitment. So, parang sa inyo nila nakita to. Nakita nyo sa isa't isa. And nakita nyo na asama na family, ganyan. And maswerte kayo sa kaperahan and sa business. So, may paparating na swerte sa inyo. Magiging maayos yung kaperahan nyo in the next few days, few weeks, and few months. So, kung nag-worry kayo, huwag kayong mag-worry. Ayan. So, may pag-aantay. May travel ako nakikita. Siguro, LDR kayo nitong taong to. Nag-iisipan kayo. So, baka nga fire sign ang kagaling nyo. Ayan. So, baka nga yung iba sa inyo or itong taong to cold, ganyan, problemado sa pera. Kaya siguro, medyo wala sa sarili. So, intindihin nyo na lang. Kasi, normal yan eh. Pero nakikita ko magiging okay naman daw. So, passionate itong taong to sa'yo. May victory at success ako nakikita sa'yo. Ayun, may pag-aantay talaga. May abundance din na paparating. So, ingat lang. Baka may pregnancy. And may relocation. And kailangan mo din mag-move forward. Huwag ka nang mag-hesitate. Kung ano man yung kailangan mong kalimutan from the past. So, magiging masaya ka. Yung family mo. Ayun, may na-involve talaga sa'yo. Dalawang tao. Yung isa mahal ka. Yung isa tahimik lang. Ganyan. So, tingnan pa natin. Ano yung nararamdaman sa'yo at intention itong taong to. Okay, 8 of Wands. So, ayan, may paparating na communication, travel, and nakikita ko masaya tong taong to. Gusto ikaw lagi kausap, and baka mag-communicate to sa'yo, mabigla ka, ganyan.
Ayan o, magkalayo siguro kayo. Okay. So, may nararamdaman to sa'yo. So, medyo naguguluhan siya, nag-contemplate, nag-iisip-isip. And maybe itong someone ito is nagtatrabaho, malapit sa water, seaman, cruise ship, ganyan, or malapit lang sa water, ganun. Ayan. So, masaya tong taong to sa'yo, nag-enjoy. And masaya siya pag nakakausap po niya, puro one. So, baka nga fire signs, and meron din water signs dito. Napapasaya mo tong taong to. Ayan no. Pero may na-involve din sa kanya iba eh. Pero hindi to umaamin sa'yo, hindi nagsasabi. So mag-ingat ka lang din kasi may mga tinatago din siya. Ayan no, may involve pa rin sa'yo iba. Or siya. Very passionate tong taong to sa'yo. And sa nakikita ko, very drawn to sa'yo. Alam mo, hindi rin niya maintindihan yung nararamdaman niya. Ayan no, nakikita ka niya as pangmatagalan, long term, ganyan. And swerte, feeling niya, sobrang blessed nga niya na nakilala ka niya. And nakita ko, gusto naman niya ng long-term stability with you. Kung hindi man kayo ngayon, so nakita ko, gusto niya na magtagal kayo. Or as friends, ganyan. Ayan o, may new beginning na paparating. So, namimiss ka na itong taong to, iniisip-isip ka, someone from the past to. And nakikita ko na ginagamit niya kasi yung instinct niya. Baka mag-offer to sa'yo. Minamanifest ka din niya and hoping siya. Ayan, so tingnan natin. Ano yung pwede niyang gawin move sa'yo? Ano yung next move na gagawin niya towards you? Ay! Okay, sa nakikita ko, magiging obsessed tong taong to sa'yo. So, yun yung toxicity na nakikita ko. And sa nakikita ko, may itatago pa rin siya. May mga hindi siya aaminin sa'yo. Pero mamanifest ka niya kasi parang dadasal ka niya eh. Sumasakit yung ulo niya to, kakaisip sa'yo. May celebration ako nakikita. Baka magkita kayo, magkaroon ng bonding, ganyan. And namimiss ka talaga niya. So, ayan. Medyo isolated lang tong taong to kasi busy sa work, sobrang stress, ganyan. Maraming iniisip. So, ayan. Baka mag-offer to. Pero paunti-unti. Gusto talaga yung stability. Mabagal lang yung taong to, magabagal lang yung pagkilo. So, ingat ka lang baka ma-involve ka sa third party, pero magsisimula kayo as friends. Yung dating, ganyan. Ayan no. May nabubuong nararamdaman sa itong taong to. Tingnan pa natin, ano pa yung dapat mo malaman sa person mo. Yung dapat mo malaman sa person mo. Commitment. Things are getting serious. So, itong taong to, vina-value niya ang commitment. So, makipag-commit sa'yo to in the future. So, ayan, baka meron pa siyang dinidil someone from the past or meron someone siyang kadil ngayon na hindi niya sinasabi sa'yo, ganun. And confession. So, may aaminin sa yung taong to. Baka aminin niya na may kadil siya or aamin siya ng nararamdaman sa'yo. Basta may ko-confess siya. Sabi ko na kadil mo is baka fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So, baka nasa honeymoon stage pa kayo. Alam mo yung sobrang sweet pa, natutuwa pa kayo, ganyan. And nasa your luck is on your side. So, ayan. Tingnan pa natin. Dapat malaman sa connection niyo. Okay, so nakikita ko, meron siyang kailangan i-let go from the past. And alam niya na wala ng second chances doon. At nasasaktan pa kasi itong taong to eh. Or ikaw to. Yun yung blockages sa connection nyo. Pero nakikita ko may pag-travel. Baka nga magkalayo kayo, magkikita kayo, ganyan. And parang panibagong feeling to kasi sa kanya eh. Ayun o, may mangyari unexpected. Hindi mo to ina-expect. So, maraming possibilities na mangyari, magaganda. So, ayan o. He or she feels home with you talaga.
So, tingnan pa natin. Ano yung messages sa'yo nitong taong to? Anong gusto niya sabihin sa'yo? I replay our conversations over and over. So, ayan. Tawag dito, ini-stalk niya yung, binabakrid niya yung mga usapan nyo, yung mga pinag-usapan nyo, ganyan. I regret lying to you. See, sabi ko sa inyo may pagsisinungaling to, may mga tinatago. Pero pinagsisisihan naman yun. So, baka nga, umamin to sa'yo, ganun. I am not available. So, siguro hindi pa siya available ngayon. Kaya sabi ko nga, kaya siya mabagal siguro. And I lost myself for a little while. So, naguguluhan to sa nararamdaman niya. Ganun yun sa sense ko. So, tingnan pa natin ano yung possible outcome nitong connection nyo. Tingnan natin. Possible outcome ng collective love reading. Okay, 3 of Wands. So, meron, may pag-aantay talaga. Nakikita ko na may pag-travel din. And confident kayo. Medyo nahihirapan lang kayo kasi magkalayo kayo. Ganyan. Tingnan pa natin. 8 of Swords. So, nagiging stuck kasi kayo dito sa connection na to. Pero may nakita kong happiness. And parang pamilya na kasi yung turing nyo sa isa't isa. And meron din emotional stability sa inyong dalawa. Alam mo yung pares kayo independent. Ganyan. Ayan o, may pag-travel at na-inspire kayo sa isa't isa. May bagbabago talaga na mangyari sa inyo. So baka nga nag-work kayo sa malapit sa water. May communication talaga o. So baka magkita kayo, ganyan. And sa nakita ko, meron dito kasi nagko-contemplate. Yung alam mo yung nabobore, ganun. So, mabobore. So, ayun, pag-isipan nyo lang mabuti. And sa nakita ko, very charismatic kayo sa taong to. Passionate, yung tao to sa inyo. May communication talaga eh. Parang mabilisan lang, ganyan. So, tingnan pa natin. Parang mabilisan lang yung mga nangyayari, yung mga ganap. Tingnan pa natin. Message sa inyo ng universe. 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 Okay, negativity is blocking the path from success. So, ayan, wag lang kayo masyadong negative kasi baka yun yung blockage sa inyo, sa situation nyo. And this situation will result in good karma. So, magiging okay naman daw. So, siguro, nasaktan ka na from the past. Ngayon, ibibigay na sa universe kung ano nararapat sa'yo. Okay, messages ni universe. Messages ni universe. Natin messages ni universe. Okay, it's a lesson in surrender and trust. So, kailangan mo matutunan mag-surrender at magtiwala sa universe. And it is a great reminder to be grateful for what you do have. So, ayan, maging grateful ka daw kung anong meron ka. Kasi yun yung importante. Parang i-bless ka pa ni universe lalo. Okay? Tingnan natin. Advice from universe naman. Advice ni universe sa inyo. Yan. Advice ni universe sa inyo. Okay. Endings are inevitable. So, kung may ending na nangyari sa inyo, hindi naman daw maiiwasan yan. Pero may beginning na paparating. Sa nakita ko magiging masaya kayo, maraming blessings na paparating sa inyo. Kung medyo malungkot kayo ngayon, huwag na kayo mag-alala kasi lahat na nangyayari ay may kapalit na maganda. Ayan o, surround yourself with love. So, just surround yourself with people na puro positive lang, ganyan. Para yun din ang hihila sa inyo pataas. Okay, isip kayo ng tanong. Testin natin kung ano ang sagot ni universe. Tingnan natin.
Isip kayo ng tanong. If you believe. So, ayan, kung maniwala ka lang, ibibigay sa universe, ganun mag-manifest. Maniwala ka na nakuha mo na para matupad. Ayan, the situation will improve. Magiging maayos daw kung ano man situation na meron kayo ngayon. So, yun lang guys. Maraming salamat po.